Ang nakakapanindig balahibong kwento ni Junko Furuta. Ano ang gagawin mo kung isang araw ay bigla ka na lang dakpin ng 4 na lalaki at ikulong sa loob ng 40 araw at gawan ng maraming kahindik-hindik na gawain na siyang tutultok sa iyong buhay? Halina't samahan kami sa unang episode ng Pinoy Online Pocketbook Documentary Series. Ito ay tunay na kwento sa likod ng pagkawala ng 17 taong gulang na babaeng Haponesa na nagngangalang Junko Furuta. Siya ay isang simpleng teenage girl na nag-aaral noon sa Saitama Yashio Minami High School sa Japan. Siya ay masayahin na estudyante na sinasabing kinagigiliwan daw ng kanyang mga kaklase o kapwa mag-aaral. Dahil na rin sa kanyang magandang imahe at reputasyon sa eskwela. Bukod doon, si Junko ay sinasabing nagtataglay ng isang magandang mukha, dahilan upang maraming kalalakihan sa kanilang eskwelahan ang mahumaling sa kanya. Isa na roon ang binatang si Hiroshi Miyano. Si Hiroshi Miyano ay kilala sa pagiging isang school bully. Maraming estudyante ang takot sa binata dahil na rin sa madalas na pagyayabang nito tungkol sa koneksyon niya sa Yakuza, isang makapangyarihang organisasyon ng mga sindikato sa Japan. Nang magkagusto ito sa dalagang si Junko ay hindi ito nag-aksaya ng panahon at agad na nagtapat sa dalaga. Ganoon pa man ay sinasabing hindi ito pinaunlakan umano ni Junko dahil na rin siguro sa reputasyon ng binata, ngunit iyon ay hindi nagustuhan ni Hiroshi. Lalo pa at walang sinuman ang nangahas na mag-reject sa kanya noon. Walang nakakaalam na dahil pala roon ay magsisimula ang kalbaryo ng dalagang si Junko. Mga bandang 8:00 ng gabi, noong ika-25 ng Nobyembre taong 1988, pauwi na sana si Junko galing sa kanyang part-time job sakay ng kanyang bisikleta nang may isang lalaking bigla na lamang dumaan sa kanyang harapan, dahilan upang mawalan siya ng balanse at matumba kasama ng kanyang bisikleta. Agad naman siyang dinalawan ni Hiroshi Miyano na noon ay nagpapanggap na isa lang concerned na bystander na gustong tumulong sa natumbang babae. Matapos matulungang makatayo, inalok umano ni Hiroshi ang dalaga na ihatid na siya nito pauwi. At bilang pagpapakita ng pasasalamat sa pagtulong nito sa kanya, ay napilitang pumayag si Junko. Lingid sa kanyang kaalaman, hindi na pala siya makakauwi pa sa kanyang mga mahal sa buhay. Namalayan na lang ni Junko na dinadakip na pala siya ni Hiroshi katulong ang mga kaibigan nitong sila Shinji Minato, Joe Ogura at Yasushi Watanabe. Dinala siya ni Hiroshi sa isang abandonadong warehouse kung saan sinasabi sa kanya nito ang koneksyon nito sa mga Yakuza. Doon ay sinimula na siyang pagsamantalahan nito at pinagbantaan ang kanyang buhay, pati na rin ang buhay ng kanyang pamilya kung hindi niya susundin ang mga gusto nito. Pagkatapos ay dinala siya ng binata sa isang malapit na parke kung saan naghihintay ang mga kaibigan nitong sina Minato, Ogura at Watanabe na kalaunan ay pinagsamantalahan din siya. Hindi pa ron nagtapos ang lahat dahil matapos siyang pagsamantalahan ng 4 na lalaki, ay dinala siya ng mga ito sa isang bahay na pagmay-may-ari ni Shinji Minato. Hindi naman nagtagal at agad na dumulog sa pulisya ang mga magulang ni Junko. Ngunit sinigurado ni Hiroshi na hindi siya mahahanap ng mga ito. Inutusan ni Hiroshi si Junko na tawagan ang kanyang mga magulang at sabihin sa kanilang naglayas siya at ngayon ay nakikitira muna sa isang kaibigan. Noong una ay walang kaalam-alam ang mga magulang ni Minato sa nangyayari kay Junko sa loob mismo ng kanilang bahay. Lalo pat tuwing naroon sila ay napipilitan itong magpanggap bilang nobya ng kanilang anak.
Kalaunan ay napagtanto nilang may hindi tamang nangyayari, ngunit sa takot na sila naman ang balikan ng mga kaibigang Yakuza ni Hiroshi, ay itinikom nila ang kanilang mga bibig at hinayaang magdusa ang dalaga sa loob ng 40 araw. Sa loob ng tila walang katapusan ng mga araw na yun, ay makailang ulit na pinagsamantalahan ng magbabarkada at iba pa nilang mga kakilala si Junko Furuta. Ginawa nila ang mga kahindik-hindik na bagay sa dalaga na tila napakahirap at napakasakit isiping gagawin ng tao sa kanilang kapwa. Pinagsamantalahan siya ng mga ito gamit ang iba't ibang mga bagay tulad ng iron bars, screwers, fireworks, gunting o maging mga bombilya, dahilan upang mawalan siya ng kakayahang umihi man lang na maayos. Bukod doon, maraming hindi makataong bagay din ang ipinagawa sa kanya ng mga ito kung hindi nila siya pinagsasamantalahan. Itinuring nila siyang hayop, laruan at punching bag. Ang talukap ng kanyang mga mata, pati na rin ang masiselang bahagi ng kanyang katawan ay puno ng paso ng sigarilyo, lighter o mainit na wax. Kung minsan ay isinasabit pa siya ng mga ito para lamang saktan gamit ang golf clubs, iron rods at kung ano-ano pa. Bukod pa sa minsan ay kinukulong pa siya ng mga ito sa loob ng refrigerator sa loob ng ilang oras. Maging ang kanyang dibdib ay hindi nakaligtas sa mga ito. Nagawa pa nilang ipitin yun gamit ang plais. Sa sobrang daming injury sa katawan ni Junko ay kinakailangan niyang gumapang ng hagdan para lang makapunta sa banyo. May mga pagkakataon sanang maiiwasan pa ang mga pangyayaring ito kay Junko Furuta. Una ay nang isa sa mga bisitang inimbita ni Hiroshi ang nagsabi sa kanyang kapatid at mga magulang tungkol sa kalagayan ni Junko, na agad namang dumulog sa mga pulis, bagamat pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ni Minato kung saan naroon ang dalaga ay ang mga magulang nito ang humarap sa mga pulis. Sinabi nilang walang babae sa kanilang bahay na agad namang pinaniwalaan ng mga pulis patola. Pangalawa ay nang makakuha ng pagkakataon si Junko na makatawag sa pulis. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng kahit ano, ay nadiskubre na siya ng magbabarkada at agad na sinabi sa mga pulis na nagkamali lamang sila ng pagtawag. Dahil doon ay hindi natigil ang kalbaryo ni Junko Furuta hanggang noong ika-30 araw ay hindi na niya nagawa pang umihi. Ang kanyang eardrums ay masyado na ring napinsala hanggang sa halos na hindi na makaya pa ni Junko ang sakit, kung kaya't nakiusap siya sa mga lalaki na tapusin na ang kanyang paghihirap. Sa ika-40 araw, nagpasya ang mga lalaki na tuluyan ng wasakin ng kanyang katawan. Ngunit maging ang mga bahagi niya ay hindi pa rin pinalampas ng mga halang ang bitukang magbabarkada. At sa kahuli-hulihang pagkakataon, ay ginawa nila sa dalaga ang lahat ng mga karumal-dumal na bagay na maisip nila. January 4, 1989. Sa wakas ay natapos din ang kalbaryo ng kahabag-habag na si Junko Furuta. Sa takot na mahuli ng mga pulis at makasuhan sa kanilang ginawang kasalanan, inilagay ng 4 na lalaki ang katawan ni Junko Furuta sa isang 55-gallon drum na pinuno nila ng simento. Sa paraang iyon, akala ng 4 ay makakatakas na sila sa hindi makataong ginawa nila sa dalaga. Makalipas ang 2 linggo, inaresto ng mga pulis sina Minato at Ogura dahil sa ibang kaso ng pananamantala. Sa kalagitnaan ng interogasyon kay Minato, may binanggit ang mga pulis tungkol sa isa pang kasong iniimbestigahan nila. Inakala naman ni Minato na umamin na ang kaibigang si Ogura tungkol sa ginawa nila kay Junko. Kaya sinabi niya sa mga pulis kung saan matatagpuan ang katawan ng dalaga. Hindi ito ang tinutukoy na kaso ng mga pulis. Ngunit wala sa loob na naisuko ni Minato ang kanyang sarili
Kaya naman hindi nagtagal ay napasakamay na ng mga otoridad ang 3 pang kasabwat nito. Ngunit ang masaklap sa lahat, sa kabila ng napakaraming ebidensya patungkol sa kaso ni Junko Furuta, nakalulungkot at nakagagalit na ang 4 ay napatawan lamang ng hamak na napakababaw na sentensya. Si Hiroshi Miyano ay napatawan lamang ng 20 taong pagkakakulong. Si Shinji Minato ay nabigyan naman ng 5 hanggang 9 na taon. Si Joe Ogura ay 5 hanggang 10 habang si Yasushi Watanabe ay napatawan ng 5 hanggang 7 taong pagkakabilanggo. Ang sinasabing mabababaw na parusang ito ay sanhi ng pagiging teenagers nila ng mga panahong ginawa nila ang karumal-dumal na kalbarang iyon kay Furuta. Marami ang naniniwala na ang koneksyon nila sa Yakuza ay may malaking kinalaman dito. Siguradong sa mga oras na ito, ang 4 ay nakakawala na sa bilangguan at namumuhay na ng normal. Bagamat 3 dekada na ang nakalipas buhat ng mangyari ang trahedyang ito, marami pa rin ang umaalala kay Junko Furuta at isinasama pa rin siya sa kanilang mga dasal. Ganun pa man, naniniwala sila na hindi pa rin nakakamit ng dalaga ang nararapat na hustisya para sa kanya, at ang pinaka nakakalungkot pa ay mukhang hindi na yun mangyayari kailanman. Sadyang nakakawasak ng puso ang pangyayaring ito. Paalala natin sa mga anak na babae, palaging mag-iingat at sumunod sa ating mga magulang. Palaging pinagdarasal ng Pinoy Online Pocketbook Team ang kaligtasan ng ating mga kababaihan. Magandang gabi at pagpalain tayong lahat.